Let me share my journey, realizations, and lesson learned nitong mga nagdaang linggo kung bakit nga ba wala ako ngayong update or mga vlogs. Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlogan. At sa totoo lang, sinadya ko talaga na hindi muna ako magpo-post or mag-update sa mga ginagawa ko nung mga nakaraang linggo. At sa totoo lang, medyo nag-detox talaga ako ng social media. Medyo ganito kasi yung ugali ko. Kailangan kapag may mga gagawin ako, ang mga pinaghahandaan, doon na muna ako nakafocus. At syempre, sa totoo lang, iniisip ko rin, baka sabihin ng iba, ang dami-dami ko nga ginagawa, pero nakukuha ko pang mag-post sa TikTok or sa social media. O, diba? Very wrong mindset. At minsan nga, tinatanong ko ang sarili ko, bakit patuloy pa kaya akong gumagawa ng mga ganitong videos? At ang sagot ko nga rin sa sarili ko, dito ako nag-e-enjoy, natutuwa ako kapag nasi-share ko yung mga experience ko, yung journey ko, yung mga realizations ko, kahit yung pagkakamali ko at mga natututunan. Dahil sa buhay natin, meron tayong mga pagkakamali at kailangang ayusin. At sa mga pagkakamaling yon, mas may natututunan tayo. Lalo na bilang isang baguhang guro, napakarami ko pang kailangang alamin at matutunan. Hindi lang maging magaling sa pagtuturo, pati rin naman sa pag-handle ng mga bata. At alam mo yon, minsan akala natin magiging madali ang lahat. Yung kahit sabihin mong marunong ka sa time management, organize ka, passionate ka sa pagtuturo, pero ngayon, after few months, na-realize ko na iba talaga yung hands-on experience. Iba kapag nasa actual scenario ka na. Oops, wag nyo itong iti-take as negative. Gusto ko lang naman i-share sa inyo kung ano yung mga na-experience ko in reality. Na sa kabila ng mga ito, patuloy akong lumalaban at masaya pa rin ako sa ginagawa ko. Dahil sa totoo lang, lahat ng na-experience natin ay part ng progress natin. Aminado ako minsan kapag napapagod na ako or nape-pressure na ako or na-overwhelm, may mga hindi na rin magandang words na lumalabas sa bibig ko. Tulad ng salitang pagod, susuko na. Pero naalala ko lang, 'di ba? Itulog lang natin 'to, matatanggal na itong pagod na ito. Kay tagal natin 'tong pinangarap, pinagdasal, bakit pa tayo susuko? At ito na nga, sunod-sunod na nga yung mga gawain tulad ng pictorial ng mga graduating. Sumakto pa yung cards out, yung pag-aayos ng mga documents or ng mga forms. At nagtitrain din nga ako ng story resolution challenge bilang isang coach. At syempre, sa araw-araw na pagtuturo natin, hindi lang tayo nagtuturo. At may mga time din at ito talaga yung nakakapagod at minsan nakaka-drain. Yung may mga bata kang kailangang ayusin kapag may mga ginawa sila. May kakausapin kang mga magulang, may mga tinuturuan ka pang magbasa. Kaya bilang isang guro, hindi lang pagtuturo ang trabaho natin. Ang bilis lang, parang kailan lang, end of school year na nga. Parang kailan lang, nung substitute teacher ako yung nang iiwan sa mga estudyante. Pero ngayon, ako na yung iiwan. Sa totoo lang, napakaraming trial and error at may konting guilt sa sarili ko. Pero sabi nga, walang perfectong teacher. Ang mahalaga, ginagawa natin kung ano yung alam nating tama at binibigay natin yung best natin para sa ikabubuti ng mga kabataan o ng mga estudyante natin. Dahil sa totoo lang, hindi rin talaga biro, lalo na iba't ibang mga bata yung hinahawakan mo. Iba-ibang kultura, tradisyon, estado ng buhay, may mga matatapang at mahihina ang loob. Kumbaga, halo-halo talaga. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, ang pinaka-challenging talaga ay classroom management. Lalong-lalo na, depende sa lugar natin at komunidad. Lalong-lalo na nung nalaman kong dito nga ako mape-permanent sa paaralang ito, pinag-isipan kong mabuti kung anong klaseng teacher ang makikita nila sa akin at anong approach ang ipapakita ko sa kanila. Lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon dahil akala nila kapag nakikita ka nila sa social media o kapag nakikipagbiruan ka ay nawawala na yung respeto nila o nakakalimutan na nila yung limitasyon. At kaya sa totoo lang, medyo challenging kapag teacher ka at content creator. Dahil minsan makikita ka nilang nakangiti sa social media pero sa classroom masungit ka. At sa araw ng ito, meron kaming default. Ako nga ang napiling maging coach sa Story Resolution Challenge. Nakakatuwa nga dahil pangalawang beses ko na nga maging coach dito. And all glory to God, praise God dahil umuwi nga kaming masaya dahil nakuha namin yung first place. At hindi lang yon, pati yung mga kasama kong estudyante at mga coaches din ay umuwing masaya dahil may mga nakuha ring places. Hashtag Proud Northvillians and Happiness. Shout out po sa aming mga coaches na masisipag, matyaga at mga magagaling. At syempre sa mga batang nagbigay ng kanilang talento. And finally, natapos na nga yung isang task ko. At alam nyo ba bakit sobrang saya ko sa videong ito dahil nga na-move yung classroom observation? And yes, eto na, masi-CO na bilang permanent teacher. And iba pala no, kapag permanent teacher na tayo, hindi na tulad nung college tayo na mapaghahandaan natin yung mga CO. Tulad nga nung may laban kami ng Story Resolution Challenge, alam nyo ba, habang naghihintay ako, gumagawa ako ng lesson plan. Grabe, sobrang nagpapasalamat din po ako sa mga master teachers and head
head teacher, sa aming mentor, prayer warrior, sa family, sa lahat-lahat po ng mga tumulong po sa akin at sumuporta. I love you all and maraming salamat And po. this is it. This is the day. At eto na, maraming salamat sa aking mga estudyante, especially 6 Moon. At syempre sa aming napakabait at napakagaling na observer. Grabe, ang masasabi ko lang, all glory to God. Thank you, Lord. At ayun na nga, pagkatapos namin mag-demo ni Bad Snail, yes, sabay kami sa araw na yon na CEO kami. Kaya grabe, pagka-uwi namin, gutom na gutom kami at parang gusto na lang talaga namin munang mag-relax. At saktong-sakto nga, may i-redeem kami dito sa AR Square. By the way, dito lang yan sa Northville, hilig nga namin kumain dito. And sakto, na-complete na namin yung stamp ng card namin, kaya rinidem na namin at nag-video. Alam nyo ba, si Bad Snail, kaklase ko po siya simula nung college. At ngayon nga, naging co-teacher ko siya. Parang bumalik nga yung nakaraan nung college kami dahil pagkatapos namin mag-exam, nag-video kami sa SM. O diba, walang masamang mag-enjoy basta natapos natin yung mga trabaho. At ito nga yung favorite kong kainin dito sa AR Square. Naku, makaka-unlimited rice po ako basta sinangag ang rice. Pero sa totoo lang, grabe talaga napansin ko yung sarili ko. After ko mag-pageant, tuloy-tuloy na yung kain ko. Kaya habang nagvi-video ako, iniisip ko mag-workout na ako. At dahil nga nakakapag-pause na ako at naririnig nyo na ang boses ko, nakakapag-voice over na ako. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na ako busy. Alam naman natin, lalong-lalo na ngayong end of school year, marami tayong forms na gagawin. Ayoko pong mangako, pero maraming salamat po sa mga sumusuporta at patuloy na nanonood po sa ating mga ka-vlog-vlogan. By the way, wag nyo rin pong kakalimutan magpabudol po sa mga video ko. At wag po kayong mag-alala dahil subok na subok po yung mga produktong nire-recommend ko po sa inyo. At yun lamang po. Thank you po.